Pag-aralan po natin yung apparel, mga kapatid. Praise the Lord. Or pananamit. Modest apparel. Or pananamit. Praise God. Basahin po natin yung ating mga key verse sa pag-aaral natin ng holiness. Sabi ng 1 Peter, this is in review, mga kapatid, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do, in all manner of conversation, for it is written, be holy, because I am holy. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal sa lahat ng paraan o sa lahat ng inyong ginagawa. Sa ibang salin, sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay ay magpakabanal daw tayo. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako ay banal, sabi ng Biblia. And in Hebrews chapter 12, verse 14, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Pagsikapan ninyong mamuhay na may kapayapaan sa lahat ng tao, sikapin din ninyong mamuhay na may kabanalan. Sapagkat kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, apparel or pananamit. Praise God. Naniniwala ako, mga kapatid, na ang Diyos ay concerned pagdating po sa ating mga pananamit. Amen. Praise God. Kasi ganito po ang sabi ng Biblia, and the eyes of them were both open, and they knew that they were naked. And they sewed fig leaves together and made themselves aprons. And to Adam, sabi ng verse 21 also, and to his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain noon nila na lamang sila'y hubad. Kaya kumuha sila ng mga dahon ng ibus, pinagtatahi nila ang mga ito at ginawang panakip sa katawan. Amen. Pagkatapos magkasala ng tao, alam naman natin ang kwento, mga kapatid, nakita nila sa kanilang mga sarili na sila'y naging hubad. In short, nalaman nila mga kapatid yung kasalanan pagka nagkaroon ng mali sa yung kanilang mga kaisipan, mga kapatid. Kasi nung hindi pa nagkakasala ang tao, okay lang naman. Wala silang mga damit, walang kasalanan umiiral sa kanilang mga kaisipan. No? Praise God. At nakita ng Diyos ang kanilang sitwasyon. Ang ginawa ng Diyos, mga kapatid, sa verse 21, ang mag-asawa ay ginawa niya ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Concern ng Diyos sa ating pananamit, mga kapatid. No? Hindi sila pinabayaan ng Diyos, Sir John, na manatiling hubad. After nilang magkasala, praise God, hindi sila pinabayaan ng Diyos na manatiling hubad. Naniniwala ako na ang kasuotang ibinigay po ng Diyos sa kanila, mga kapatid, ay madaling makilala kung sino ang lalaki at sino ang babae. Amen? May gender distinction ang ibinigay ng damit. Yan ang pinaniniwalaan ko, mga kapatid. At madali yung malaman. God is really concerned with what we wear. Ang tanong, Pastor, hindi po ba sa puso naman nakatingin ng Diyos? No? Ang sabi nga ni Pastor Eric, sana puso ka na lang. Kung puso lang ang tinitingnan ng Diyos, o sana puso ka na lang. Puso lang pala yung tinitingnan ng Diyos. No? Kasi yung pag-awit ko, nagagaling naman sa puso kahit wala sa tono. O sana puso na lang yung umawit. Dahil sa isang pastor namin naman, God, ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Praise the Lord. No? Inayusan niya sila Eva, si Adan, mga kapatid. Praise God. At ang Diyos, tama yun. Sa Diyos, sa puso talaga siya tumitingin, mga kapatid. But what He sees is the heart of His people. Ang sabi ng Biblia, yung ating dedication, yung pinag-aralan natin, no? The fruit of the Spirit, love, joy, peace, long-suffering, meekness, gentleness, patience, joy. Ano ulit yun doon? Praise God. God is more concerned sa kung ano yung attitude natin towards Him. Nandiyan yung sinasabi mong obedient ka, may submissive ka, pagdating sa salita ng Diyos, kailangan po ng mag-reflect sa panlabas natin pamumuhay. Now, hindi po pwede yung obedience sa puso lang. Amen? Kailangan nakikita po yan sa labas. Halimbawa, sinasabi natin obedient tayo,
Pero pag inutusan tayo, hindi tayo sumusunod. Obedient pa talaga yun? Hindi, mga kapatid. Yung pagiging obedient natin, nagre-reflect yan sa labas. Kung sa puso lang sana nakatingin ng Diyos, mga kapatid, dapat hindi na niya dinamitan si Eva at si Adan nung nagkasala sila. Amen. Pwede ko bang sabihin na mabait ako pero hindi nakikita sa gawa? Pwede ko bang sabihin na mahal ko ang tao ito pero hindi ako nag-exert ng effort para mapatunayan yung pagmamahal ko sa kanya? Pwede mo bang sabihin na masaya ka pero nakasimang ka? Hindi, no? Kung ano yung nasa puso, lumalabas. Amen. Katulad nung kinanta natin kanina, si Kristo'y nasa puso. Oh, Jesus on the inside, working on the outside. Binago niya ang aking buhay. Kung si Kristo ay totoong nasa puso natin, makikita yan sa pamumuhay po natin. Sa lahat ng paraan, sabi ng Biblia, ang pamumuhay natin, dapat magkakaroon ng kabanalan. Isang example pa, kung sinasabi natin tayo may pananampalataya, sapat na ba yun? Dahil sabi ng Biblia, ang pananampalataya walang gawa ay patay. Sa loob lang ba nakatingin ng Diyos, mga kapatid? Amen? Kung ang puso lang ang tinitignan ng Lord, sabi ko nga sa inyo, dapat hindi na dinamitan sila Adan at si Eva. Pero concern ng Diyos kung ano ang nasa loob, at concern din siya kung ano ang nasa labas. Amen. Now let's move on, mga kapatid. Una, modesty. Tatlo lang po ito. Praise God na ating pagtutuunan ng pansin pagdating sa apparel o pananamit. Ang sabi ng Biblia, in like manner, also that women adorn themselves in modest apparel, doon tayo with shamefacedness and sobriety. Not with braided hair or gold or pearls and costly yun yung tinuro sa atin na una. Pero dito tayo, ang mga babae naman ay dapat maging malinghing, maayos, at kagalang-galang sa pananamit at ng kanilang buhok. Hindi sila dapat maging magarbo sa pananamit at maluho sa mga mamahaling alahas na ginto o perlas, mga kapatid. Praise God. Kung ating titignan ang kahulugan ng salitang shamefacedness na ating binasa, extremely modest or shy. Sa konteksto nito, mga kapatid, ang shamefacedness na yan na ating nabasa ay hindi pagiging mahiyain sa negatibong paraan, kundi isang tanda ng pagkakaroon ng malinis na puso at pagiging maingat sa kilos upang hindi makapagdulot ng pagkakasala o paglabag, mga kapatid, sa kalooban po ng Diyos. Yan ang context niya. Praise God. Na tayo ay maging mahinhin, maayos, presente pagdating sa ating pananamit. Sobriety, the state of being sober, mahinhin. Yan, tinagalog na, maingat, responsable. Praise God. Many times, what we wear help us to mold other people's expectation as well as our own. Praise God. Minsan kasi sa pananamit sa pananamit mo pa lang, Tristan yan. Ba? UPC yan. Dating-daan yan. Sa pananamit pa lang minsan, mga kapatid, nakikita na ng ibang tao kung anong pagkatao meron ka. Iwasan po natin magsuot ng hindi desente o mapangangkit na kasuotan para maiwasan natin maging dahilan ng pagkakasala ng iba at ng ating sarili. Dami namang magagandang damit, mga kapatid, na kung pwede tayong suotin na nakaayon sa 1 Timothy chapter 2, verse 9. Amen? Hanap-hanap ka sa Shopee, sa Ukay-Ukay, sa Lazada. Praise God. Katulad dito. Oh. Diba? Ganda, oh. Modest. Oh. Magandang tignan, mga kapatid. Praise the Lord, pagka ang pananamit natin ay naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At hindi lang po yan sa babae, no? Hindi lang yan sa mga kababaihan. Applicable ito sa lahat sa atin, kahit sa mga kalalakihan, kahit kay Brother Jores. Ayan. Hey! No?
Nakakabilib si Brother Jorens. Kahit napakainit ng panahon talaga, mga kapatid. Naka-long sleeve na. Naka-coat pa minsan. Naka-necktie pa yan. No? Commended. Tuloy niya, Brother Jorens. So, gandang tignan mga kapatid. Mura lang yan. Mabibili mo yan sa Shopee, 99.9. Tapos may voucher ka pa. Tapos binili pa, 12.12. Talagang wala ka nang binayaran. Free shipping pa. Marami tayo kung pwedeng masuot mga kapatid na magaganda naman at naaayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi nila, ay, lotion. Ay, para namang mana. Hindi po mga kapatid. Praise the Lord. Yan ba ay kabaduyan? Hindi. Hindi po, no? Yan ang modest na sinasabi ng Biblia. Praise God. Di ba, maganda tingnan pagka maayos ang pananamit natin. Pero sana hindi lang yan sa loob ng simbahan. Dapat, kahit nasaan tayo mga kapatid, no? At sinasabi ko nga po, hindi lang ito sa babae, sa lahat sa atin. Minsan kasi pagtuturo ng kabanalan, parang masyadong babae yung natuturuhan. Pero applicable po yan kahit sa aming mga kalalakihan. Praise God. Pero lalo na tayo mga babae, bilang Kristyano ngayon natin nagiging instrumento ng kaaway pagdating sa ating po mga sinusunod na damit. We should be responsible kung nasisilipan na ba tayo o masyado nang bumabakat, masisikip yung ating mga nasusuot na pananamit, mga kapatid. Maging aware po tayo. Hindi porket nakapalda ka rin naman, okay na yun. Sabi ni Brother John, Pastor John, palda ka nga, maikli naman. O, meron kang nakasabay sa jeep, nakapalda, tapos sumuko, maikli. Ganyan, di ba? Hindi komportable. Praise God. Ba't kaya nagmaikli? Praise the Lord. Alam ko maputi yan, pero huwag mo ipakita. Kung maputi man yan, huwag mo na-flex, mga kapatid. Flex mo yung pananamit ng maganda na nakaayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya dinamitan ng Diyos sila, mga kapatid. Ayaw nila yun. Nagkakasala sila sa kanilang mga kaisipan. Praise the Lord. No sleeveless for men and women, mga kapatid. No? Alam niyo naman yung mga kasuotan na ganyan. If you are women, be responsible. At kung tayo po ay sa mga lalaki, take in charge sa ating mga kapatid na babae, no? Sa ating asawa. Praise the Lord. So, modest, parang. Modesty. Pangalawa, separation. Ayan. Sabi ng Biblia, mga kapatid, sa Romans chapter 12, verse 2, "And be not conformed to this world, be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God." Praise God, huwag kayong makikayon sa takbo ng mundo ito. Kung ang mundo, mga kapatid, okay na sa kanila yung magpakita ng kanilang mga kaseksihan, kanilang mga bala, dapat sa atin hindi. No? Yun yung pagiging iba. Paano ka magiging iba kung maayon ka sa nauuso sa mundo? Praise the Lord. Bakit pa sinabing do not conform? Praise God. Dapat makikita yung pagkakaiba ng anak ng Diyos na Kristiyano doon sa mga tao hindi mga Kristiyano, hindi mananampalataya. Praise the Lord. So, sila, pabayaan nyo naman ulit ng gano'n. Pag-pray mo na lang kung may nakita ka. Praise God. Kung ang definition nila gano'n, pagdating sa beauty, to show off your skin and your sexiness and your hotness, mga kapatid, dapat tayo hindi gano'n ang definition. Sabi ng Biblia, "O worship the Lord in the beauty of holiness." Amen? Worship the Lord in the beauty of holiness. Fear before Him all the earth. Holiness is the real definition of beauty. Yun ang totoong kahulugan ng kabanalan or ng kagandahan, mga kapatid, ang pagpapakabanal. Praise God. Nakakita na ba kayo ng church na nag-worship, na maiiksi ang suot, bakat dito, bakat doon, mga kapatid? Di magandang tignan. Nakaka-distract.
Praise God. Gusto niyo ba dito mag-worship tayo na gano'n? Hindi magandang tingnan. Nakaka-distract mga kapatid. Praise the Lord, naka-shorts ang lalaki, naka-pants ng babae, maiksi ang mga suot natin. Nasabi nung katabi ko sa trabaho, anong bago mag-umpisa yung simbang gabi ng kapatid natin, praise the Lord. Sabi niya, nag-remind daw yung kanilang yung pari na, hindi ko lang kung nag-post o in-announce sa simbahan na mag-uumpisa na ang simbang gabi. Walang pupunta dito, walang magsisimba dito na maiksi ang kanilang mga suot. Kasi gano'n na yung uso di ba? Binawalan daw sila, meron pang sinita, mga kapatid, sa kasalukuyan ng kanilang service, sinita dahil sa pananamit niya. Praise the Lord. Ibig sabihin, kung sila, alam nila na mali yung gano'n, hindi tama yung gano'n, mas lalo na tayo dapat, mga kapatid, na nakakabasa ng Biblia, nakikinig linggo-linggo ng mga aral, mga kapatid, nalalaman natin ang katotohanan, mas dapat tayo, alam natin yun. Amen? Kung sila, alam nila yun. Sabi ko, nagiging aware din pala sila sa mga ganun. Worship the Lord in the beauty of holiness. Sa loob at sa labas, mga kapatid, ng simbahan. Hindi pag nandito lang, kundi pati nasa labas. Huwag tayong pumayong sa takbo ng mundong ito, mga kapatid. Ang takbo ng mundong ito, papunta talaga sa kapahamakan. Kung aayon tayo, mapapahamak din tayo. Praise the Lord. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos, ayaw po tayong magkasala. Ayaw tayong mapahamak pagdating ng panahon. Praise the Lord. Hindi lang dito, maging sa labas, maging sa loob ng ating pong pamamakay. Kahit walang nakakakita, mabuhay po tayo ng may kapanalan. The secret of holy living is to be holy in a secret place. Kung nagawa mong mamuhay sa sikretong lugar, privately, wala nang issue sa'yo, pakabanal ka, mga kapatid, may nakakakita man o wala. Amen? Kahit walang nakakakita, gawin natin ito sa ikapupuri ng Diyos yung pinaglilingkuran natin. Amen? And number 3, distinction. This is the last part, mga kapatid, of our lesson for today. Saan na, Pastor Eric? Binibilis ako ng konti kasi mas maganda yung may interaction. No? Hanggang 8:30 lang po si Pastor Eric. So, before we proceed, mga kapatid, dito po, sa distinction na ito, na ituro sa atin ni Pastor Joy, ni Pastor Joe, I remember, no? Dun sa Pastor naman si Pastor Joe. Pastor Joe, Pastor, sabi mo kasi binibilisan. Hinay lang. Iniwala naman kasi ako, mga kapatid, sa iglesia nito, madali yung maunawaan yung pananamit. Bakit? Wala naman ako nakikita sa inyo may sinusuot. Wala naman ako nakikita sa inyong fitted, mga kapatid, yung mga sinusuot. Nakapants na mga babae, yung mga palagi na dito. Sabi ko nga sa mga kasama ko, I believe, mas madali nilang matatanggap ito kaysa doon sa buhok o sa make-up o sa jewelry. Tato, wala naman. Praise the Lord. So, bago tayo tumuloy dun sa distinction, mga kapatid, ng pananamit, praise the Lord, nakituro po sa atin ang patungkol sa buhok. At nalaman natin doon ng mga babae, dapat may covering ang ulo. Ang lalaki dapat wala. Ang ibig sabihin, dapat babae hindi magpuputol ng buhok. Ang lalaki naman hindi magpapahaba ng buhok. Kung sino man ang sumuway dito, magiging kahiya-hiya siya, sabi niya, mga kapatid, sa kanyang ulo. Praise the Lord. Ano ang reference natin doon? Praise God. But I would have you know that the head of every man is Christ, and the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Subalit ibig kong malaman ninyo na ang ulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang ulo ng babae ay ang lalaki, at ang ulo ni Kristo ay ang Diyos. Praise the Lord. The head of Christ is God. The head of man is Christ. The head of woman is the man. Lahat ng naunawaan po ang talatang ito. Sabi amen. Amen.
Amen. So dapat magpapasakop tayo doon sa head natin. Amen? Now let's proceed. Ang sabi ng Deuteronomy, mga kapatid, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Sa Tagalog, ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng damit ng babae. Sapagkat sino man gumagawa ng mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Panginoon mong Diyos. Amen. Malinaw ang Biblia, mga kapatid. Kung alam mo ang damit ng lalaki, susuotin kung babae ka. Kung alam mo naman ang damit ng babae, ikaw na lalaki, wag mo din naman susuotin yon. Praise the Lord. So this verse emphasizes that men and women are created uniquely. Pagdating sa pananamit, unique po, mga kapatid, ang dinesign ng Lord. And that their outward appearance, including clothing, mga kapatid, should reflect God, or their God-given gender. Yun ang purpose, no? Praise God. Kaya hindi ako naniniwala na hindi dinamitan ng Diyos si Adan, na mukha rin siyang babae. Hindi. Same thing kay Eva. Hindi siya tatamitan ng Diyos na medyo magmumukha siyang lalaki. Malinaw, praise the Lord, ang gumagawa ng bagay nito, ang sabi ng Biblia, ay karumal-dumal sa Diyos. Huwag na natin suotin yung mga alam natin para ginawa para o design para sa mga kalalakihan. What is for men and what is for women? Yan ang tanong. I believe, paulit-ulit yung sinasabi ang design nagbigay ng malinaw na distinction. Hindi parehong pants, hindi ako naniniwala ito. Pag parehong pants, nakapants, lalaki, nakapants, babae, pero iwin mo lang konti yan, hindi mo na malalaman kung sino babae at kung sino lalaki ka. Amen? Pero kung nakapants yung isa, yung lalaki, nakapalda yung babae, kahit gano'ng kalayo yan, malalaman kung sino yung babae at sino yung lalaki. Pag pumasok ka sa mall, saan ka pumapasok pag nagsi-CR ka? Doon sa nakapants? Di naman, di ba? Sa nakapalda. Ganong klaseng distinction, mga kapatid. Naniniwala ako, ganong klaseng distinction ang binigay ng Diyos. Nung dagdamitan niya si Eva at si Adam. Praise the Lord. I believe na malinaw at hindi nakakalito ang binigay ng Diyos. Kung ano para sa lalaki at babae, ang sabi ng Biblia, God is not a God of confusion. Amen? Hindi nakakalito ang Diyos natin. Hindi ka bababayaan ng Diyos na malito. Pag nagbigay siya ng instruction, malinaw yun. Specific yun. Praise God. Hindi ka niya lilituhin. Pero kung nalilito ka, ang bihira. Gusto na kasi ngayon yan eh. Nakapantalo na lahat yung babae ngayon. Praise the Lord. Madalas ang issue yan. Pagdating sa usaping kabanalan sa pananamit, yung pants sa babae. Praise the Lord. Kasi ang society na, ang mundo, talagang tinanggap na. No? Yung ganyang kaugalian. Hindi kaugalian. So, yung pagre-rebelde. Bakit? Kasi mga kapatid, nagsimula lang naman magsuot ng pantalon or pants yung mga kababaihan. Pero isang grupo ng mga kababaihan noong 1840s, praise God, na sumali sa tinatawag na abolitionist movement na gustong itigil yung pagiging alipin daw nila, mga kapatid, sa Amerika, at na-realize nila na silang mga babae daw ay parang mga alipin na sunod-sunuran, kumbaga. Mas mataas talaga sa kanila yung lalaki pagdating sa mga pagtatrabaho, no? Pagdating sa yun yung gusto nilang baliin, mga kapatid. Noong 1840s hanggang 1890s, I believe, mga kapatid. So,
na sila mga babae parang mga alipin daw sila. So from that realization, yung appearance nila, mga kapatid, nagkaroon ng pagbabago. Una sa edukasyon, no? Sa job equality, at ganun din sa pananamit. Praise the Lord. Unti-unti, nakalimutan nila yung totoong function ng babae sa pamilya at sa community based on the Bible, katulad ng ating binasa. Sabi niya, I will therefore that the younger women marry and bear children and guide the house, give none occasions to the adversary to speak reproachfully. Sa Tagalog, basahin natin. Kaya nga ibig kong magsipag-asawa ang mga batang babaeng balon nanak na mahala ng sambahayan, huwag magbigay sa kaaway ng anumang kadahilanan ng panliliba. Yan talaga ang role ng kababaihan. No? Praise God. Sa loob ng tahanan, sa society, mga kapatid, noong unang pong panahon. This realization became worse. Hindi na daw sila papayag na maging alipin, kaya itong si Amelia Bloomer, sabi niya itong si Pablo, yung sinabi ni Pablo, no? Paul is a distortion of the true spirit of the Bible. Sabi niya. Praise God. Gusto niyang i-reject yung talatang ito. Yung verse na ito, mga kapatid, si Amelia Bloomer. Yung 1 Corinthians chapter yung at 1 Timothy 5:14 and the same time 1 Corinthians chapter yung key verse natin kanina 13. Praise the Lord. Verse 3. Yan. Ayaw niya na magpasakop sa kanyang ulo. Ayaw niya na magpasakop sa mga mas mataas sa kanya, sa lalaki. Kaya, ayun, nag-rebelde. Mga kapatid, dito na po nag-start magbago yung kanilang pananamit. Doon lang nag-start yung pants. Kasi dati wala namang nagpa-pants, mga kapatid. Labas sila, ayan, ganyan. Ang kanyang ginawa, mga kapatid. Palda pa rin, pero nakalabas na yung trousers or yung pantalon. Yung pants na maluwag sa loob. At bakit sila nag-promote ng ganitong kasuotan? To have equal competition with men. Gusto nila pantay-pantay. Ang lalaki, pantay lang sa babae. Ganon. Mga kapatid, ang gusto nilang mangyari. Doon lang po nag-start yun, mga kapatid. Ano? This is history, mga kapatid, saying that wearing pants for women is a symbol of rejecting 1 Corinthians chapter 13, verse 3. And rejecting the principle that the man is the head of the woman. Ibig pa lang sabihin mo, pag nagpalta ka, nagre-rebelde ka sa iyong asawa o sa mga kalalakihan, sa mga mas mataas sa'yo. Praise God. So yung tanong natin kanina, kung ang babae, okay lang ba magsuot ng pants? Kayo na sumagot, mga kapatid. Okay lang ba? Lahat ng nagsasabing okay, magsuot ang babae ng pants, nagsabing amen. Kaya sabi ko, hindi mahirap ituro to kasi lahat naman kayo nagpapalda dito. No? Praise the Lord. So parang wala namang issue talaga dito. Praise God. Siguro mas issue pa yung gano'ng kahaba, yung palda mo, at gano'ng ka-fit. No? Praise God. Kahit bali-balik ka rin mo man, ikutin mo man, mga kapatid, ang mundo. Praise God. The nature itself, sabi ng Biblia, teaches us that the woman kailangan mahinhin ng pananamit. Nakapalda, praise God. At ang lalaki, hindi nakapalda. Of course, nakapantalon. No? Sa taas, wala naman masyadong problema dyan. No? Kung titignan mo ang pananamit natin, makakapag-umayos naman yung pananamit po natin. Praise the Lord. Now, ladies, if you wear pants, don't be offended, but this is not the truth. Or this
is the truth. It means that you are with these women, mga kapatid, na nag-promote ng ganitong klaseng pananamit bilang kanilang pagsuway sa Biblia. Praise the Lord. Ibig sabihin, sang-ayon ka sa idea ni Amelia Bloomer. Praise God, pagka nag-start kang magsuot ng pants. Amen? Na kinukontra niya yung teaching ng 1 Corinthians chapter 13. Praise the Lord. So, kung hindi ka naman nagpapants, wala tayong problema, mga kapatid. Praise the Lord. So, hindi na po natin pahahabain para kung marami kayong tanong. Alam ko, marami kayong tanong. Praise God. Tatapusin na muna natin dito. Praise God, ang ating pong pag-aaral. So, ang lesson po na ito, there should be modesty in clothing. Okay? There should be separation. And there should be distinction. Modesty pa. Meron po kayong mga tanong, mga kapatid. Tapos na po yung ating pag-aaral. Tapos sa modesty pa. Salamat po. At wala kayong mga tanong. God bless you. Ay, meron. Magtatanong ka ba? Ay, salamat! Nag-usap na kasi kami. Sabi ko, magtanong ka na dito. Wala ka nagtanong doon. Pasok pa rin po sa beautification. Sa Pastor Eric po yung tatawagin natin dyan. Pastor, ang tanong mo, o follow-up question, siguro, naisip ni Sister Tession, pag-uwi niya, hindi ko nakita kung saan. Pastor, it's your turn. Pagkakataon mo na ito. Bawal po bang mag-ayos ng kilay? Ano po yung tanong? Bawal mag-ayos na? Bakit po ayusin? Yung nagsasalubong? Ano pa yun? Ano nalagay? Yung nagsasalubong ng hindi. Una po, uulitin ko po, hindi po pinagbawal ng Diyos na ayusin ang ating sarili. Maganda bang tingnan kung diretso yung kilay? Hindi, para kang ano. Parang si Cyclops, isa lang ano mo. Ang payo po sa atin ng Biblia, kung magpapaganda tayo, kung mag-aayos tayo, yung nakalulugod sa Diyos. Sa tingin ba natin kung diretso yung kilay natin, malulugod yung Diyos? Kasabi ng Diyos, di naman ganyan ginawa ko eh. Ayusin natin sa maayos po na paraan, sa paraang malulugod pa rin ang Diyos. Amen? Ang ulitin ko po, ulit-ulit ako, ano? Ang ayaw po ng Diyos yung sobra-sobra. Yung matatakpan na yung natural mong ganda. Yung matatakpan na yung nilikha ng Diyos. Mag-ayos po tayo. Hindi po pinagbabawal yan. Mag-ayos po tayo, mag-ayos po tayo, mag-ayos tayo ng nakalulugod sa Panginoon. Yun lang po. Praise the Lord. Nasagot po ba sa sentence? May follow-up question po. Tattoo na yun. No? Sa tattoo na po yun. Dun sa unang part ng beautification. No? Okay? Okay na po kayo? Satisfied na kayo? Baka susunod. Beautification ulit yung tanong. Sige lang po, magtanong po kayo mga kapatid. Kapag nandyan si Pastor Eric. Ay, sige natin lang kami. Sige natin lang. Okay. Sa nag-aaral at sa nagtatrabaho. Kung po mga kapatid, ang nalaman ko na yung turo na ito, na hindi na ako mag-enroll doon sa school na yun, na yung nagpapatupad ng ganong kasuotan. Kung ako naman ay magtatrabaho at nalaman ko na ang turo na ito,
ay hindi na ako mag-a-apply doon sa praise God. Kung halimbawa, kung nandun ka na, tapos nakakilala ka, yun, isang issue na naman yun, ano? Tinanong sa akin ano yan parang ang tanong mo nung nakaraan yan, paano kung sundalo ka? Tapos nakakilala ka. Na-convert ka, ibig sabihin. Ano ba ibig sabihin ng convert? Nagbabago? Binago ka? Kung totoo ka na-convert, mga kapatid, hindi mahirap i-give up yung mga ganyan bagay. Kung tunay yung pagsunod po natin, hindi natin gagawin yung alam natin na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. At ako'y naniniwala sa trabaho, halimbawa, trabaho namin paggabi, sabi ko, Sister Mariela, pagka-graduate mo, ayaw ng Lord ito, na-abuso yung katawan natin. Masyado tayong nahihirapan, puyat, pagod, tapos masyado tayong prone sa aksidente. Pagkagabi bumibiyahe madaling araw. Pagka-graduate mo, hindi naman kasi siya pwede mag-aral ng umaga at magtrabaho ng umaga. So nagtsaga mo na kami panggabi, tapos pagka-graduate mo, sabi ko, magpipray tayo. Ayaw ng Lord ito, hindi ganito yung kalooban ng Diyos sa atin. Hanap tayo ng work na gusto niya. Yun ang pananampalataya ko kasi iniingatan ko yung templo ng Diyos na binigay sa akin. Praise the Lord. Hindi kami nahirapan. Ang Diyos ang magtutulong. Ang Diyos ang magbibigay. As long as totoo yung ating ginagawang pagsunod, hindi ka pababayaan ng Diyos. So, yun siguro ibang sitwasyon yun. No? So, nasa conviction na nakakilala ka, nandun ka na sa ganung sitwasyon, nasa conviction mo yun. Kung gaano kalalo yung pagkakakilala mo, yung conversion mo, conviction mo yun. Wala kasi sa alam ko sa United Pentecostal Church, meron silang, o sa batas, sa Amerika, hindi ko alam dito sa Pilipinas kung meron. Meron silang batas na sinusunod na pagdating sa ganyang kasulatan. Kung halimbawa, ang school hindi ka pinayagan o nagpapatupad sila na nakapads lahat, tapos ikaw gusto mo magpalta ka, hindi ka nila pwedeng bawalan. Parang may ganung batas na nila. Sa atin, di ba lang kung meron? Meron na. O yun? Meron. Baka may follow-up, kala ko, question sa lahat. Yun daw po sa, kumari, sa pantalon pagdating sa eskwelahan, tsaka po sa trabaho, medyo mahirap pong issue yun. Kasi kunwari, ako, high school ako, mali si Saysay nagmapunta ng pag-ibig. Dahil kailangan sa school. Pero ako, hindi ko sinasang-ayon yun. Ganito po yun para sa akin. May batas sa Pilipinas na hindi kanila pwedeng pilitin. Ngayon, itatanong sa teacher, pwede yung magulang kung Kristiyano din, bakit po niya kailangan magpantalon? Kung yung PE nila, ang sports lang nila sa PE is chess, hindi na kailangan magpantalon. Panda is already appropriate for chess. Pero ngayon, kung sasabihin ko ng teacher, kasi ang sports nila ngayon, ang PE nila is dancing. Ano pong klaseng dancing? Pwede mo itanong. Tumitihaya mo ba? Bumibilak? Hindi gets mo po. Kailangan po ba talaga nakapantalon? Ano pong parte ng PE na kailangan yung magpantalon na hindi kayang gawin ng nakapalda? Ngayon kung kunwari, dancing po kasi talagang pwede pong sabihin ng magulang hindi ko siya i-enroll sa PE na yan, babalikan niya yan next year. Mahirap pakinggan, no? Mahirap yung pakinggan. But that is how you can approach. Hindi pwedeng pag sinabi ng mundo, ito, susunod ka na. You need to find ways to compromise. Pwede ka namang maghanap ng paraan para papasa ka pa rin, pero hindi mo sasang-ayunan na ganito dapat ang isuot. Hindi mo lagi pwedeng sabihin na, hindi, ganito kasi sa school eh.
Asan na yung pagiging Kristiyano mo? Where is your separation from the world? You cannot love, you cannot have two masters. Hindi pwedeng pagsimba ka, palda ka, pag nasa labas ka, makamundo ka. Maging sa trabaho, yung mga taga-bangko, yung mga teller, nakapantalon, di ba? Yung iba minsan. Depende sa bangko. Unang punto doon yung sinabi ni Pastor Romel, kung alam ko ng ganun, hindi ko na papasukan. For example, Kristiyano kang babae, alam mo na sa criminology, nagpuputol ng buhok. Magkikrim ka pa. Anong mauuna? Paglilingkod mo, pangarap mo sa mundo. Pwede ka namang pagpalayan ng Diyos kahit hindi ka criminology. Nagigets mo? Huwag mong pasukan kung alam mong makukompromise ang pananampalataya mo. Ngayon, kung nandun ka na sa trabaho, tanungin mo yung boss mo, bakit kailangan nang magpantalon ako? Give me one reason bakit ako magpapantalon. Yung kung sinabi, tatanggalin kita, hindi tanggalin mo na. Diyos ang aking boss. As simple as that. You find ways. Minsan kasi po ganito. Ikaw na lang yung may gusto. Ito pwede ba? Dito ko kayo. Gusto mo na rin. Hindi, yun naman talaga eh. Hindi kasi sa school eh. Hindi kasi ganito yung ano eh. Ganito yung trabaho ko eh. Hindi. Pwede kang gumawa ng paraan. Ito sabihin ko sa'yo. Gusto mo na lang din. Pasensya na ha. Pero hindi ako nagpapasensya. Hindi pala ako pwede mag-sorry. That's our conviction. That God will see this church as a holy church. Hello? Okay lang po yan. Tamaan tayo lahat. That's the truth. Minsan gusto mo na lang. Tama ba? Gusto mo na lang. At meron kang reason, masaya ka kasi may reason ka. But the truth is, may paraan. Sa lahat ng sitwasyon, may paraan. Bago pa may magtanong, square pants is still a pants. A loose pants is still a pants. It doesn't matter how loose it is. Pinag-usapan namin ngayon tatlong pastor, malaya na sa pastor kasi. Ang square pants, ano siya? Pants? Hindi eh. Modest naman, di ba? Sabi ni Pastor Eric, ito yung one word niya na tumama sa akin. Deception. Tapos sabi niya, di ba? Hindi yung square pants, mukha naman siyang pala. That's deceiving. Niluloko mo sarili mo. Mukha lang, hindi naman. It is still a pants. Now, kung nakapalda ka nga, pag umupo ka, kita na ang tuhod mo. Lalo na kapag nag-cross legs ka, kita na yung legs mo. Kung napabila ka ng konti, kita na lahat sa'yo. You're still not following what the Bible is teaching. Hindi po basihan yung nakapalda ka kung pasexy ka pa rin. Hello? Okay lang? Okay pa ba kayo? Gabi na rin naman, itulog mo yan. But that's the truth. That is the hard truth. Now, sa lalaki, pag nagbabasketball kayo, boys, huwag naman naka-short na. Okay lang ba? Okay lang ba? Madalas ko kayo nakikita. Bibili kayo doon sa may palengke, magpantalong ka, wala namang mahirap. Tama ba? Hindi naman puro lalaki, babae ito eh. Pag lalaki ka, huwag ka naman magsandong lumalabas, bibili ka doon sa tindahan, sa palengke. Nakasando ka, nakashort ka. Yayayain kita sa labas. Diba? Pag boys, walang shorts, walang short sleeve, walang sleeveless. So girls, let us wear our modest apparel, nakapalda, mahinhin. Ito mahaba nga, fit naman, hindi rin. Tama. Yung mga pag-umupo, pag parang may mapupunit anytime. So dapat mahinhin, ibig sabihin, hindi fit,
hindi maikli, huwag kinukulang ng tela. Mahaba rin yung slip. Mahaba rin yung tapyas. Tapos sa likod pa. Diretso pa doon sa maputing legs. Yung sinabing punto ni Pastor Romel kanina, that is number 1. Bakit si Adan at si Eva hindi naman binihisan nung hindi pa nagkasala? Because doesn't matter. Wala namang pagkakasala nun eh. Pero ngayon, ang mundo makasalanan. Minsan nga kahit takip na takip ka na, di ba? Yung mga tao talaga, titingin ka pa rin ng, di ba? O how much more kung binawasan mo pa yung takip? So you are being a tool of the enemy para magkasala ka. Ito yung mindset natin na protektahan natin yung iba. The way we were. Kung babae ako, hindi ko hahayaan na maging akong paraan para sa mga lalaki na magkasala. Same as me. Sa lalaki naman, ganun din. At yung aking mata ay binabantayan. Balik dun sa tanong, yun lang po. Palagi po may paraan. In any situation, if there's a will, there's a way. At kung ayaw, palaging may dahilan. Yun lang naman po. Sige. Babalik ko na sa'yo. Ganun pala yun. Pang BDO. We find ways. Next. Okay na din? Satisfied? Let's see. About ng usapan. Kasi ako din na, comment ako, elementary na pag-graduate. Yung high school ako, pinasukan ko eskwela is Christian school. Kasi wala akong public pa noon. Eskwela, hindi katulad yun ang dami na. Nung halos puro private school. So nag-aaral ako sa Mabalacat Institute, puro madre and teacher doon. Praise God. So, lagi po doon naka-pants. Kapag kami si 80, di ba nagpa-pants? Ano si 80? Okay, yung si 80 parang nagsundalo, di ba? Pag-training, tapos nagugulong kayo sa di ba? So, kailangan talaga naka-pants. Then ako, nabawalan na ako mag-pants na sa eskwela ng Pastor Nancy, Pastor David Sutuhan, Pastor. Pinakiusap ako sa teacher, hindi ako pinayagan. Alam niyo ginawa ko? Pag ginagawa kapag nagtitraining kami, nakapants ako, pero nakapalda ako. Ang hirap kasi niya, papasok kami sa nagtitraining kayo. Yung gumagapang ka sa sa damuhan. Pero nakapantalon ako, kasi nga, hindi sila pumapayag na palda. Pinahirap daw kasi tumataas yung makikita yung legs. So, nagpapants ako, kasi nakapalda pa rin ako. Ako lang sa lahat na nakaganon. Praise God. Sabi, nahirapan ako, pero sabi nga ni Pastor Davidson, lagi sinasabi sa akin, kapag willing ang puso mo, nasa Panginoon, walang mahirap para sa kanya. Ako lang po talaga ang gano'n ang sitwasyon. Sumasali din po ako sa sports volleyball. Siyempre, naka-shorts, di ba? So sabi ng nanay ko, huwag ka na sumali. Gusto ng mga teacher kasi marunong ang volleyball. So sabi nila, sumali ka, hindi naman kayo pwedeng nakapalda na babae ko, di ba? So, sumasali rin ako, nakapanda ako, kami lahat, sila lahat, shorts, ako nakapanda. Praise God. Inano na naman ako nila, pinayagan nila ako, nasa pakiusap. Pero actually, hindi po pwede yun, kasi Christian school yun, Catholic, no? Sila lahat, madre pa yung nagtuturo. Pero yun lang, pag misa, lang separate, di ako talaga sumasali, kasi misa mga nila sa Katoliko. Pero sa totoo lang, nahihirapan po ako. Sobrang pong hirap. Kahit po sa buhok, nainis sila dahil nakababo ko ng dalaga. May time na sobrang nagigil sa buko, di ko alam na nag-aaral kami, tinutol talaga nila yung buko. Kinupit. Iyak po ako ng iyak ng mga kapatid, nireklamo ng nanay ko sa patakot si nanay, nireklamo ko sa taas, sa principal. So, naparusahan din yung bata na nagupit sa buko. Ang hirap po mga kapatid. Pero kapag willing ang puso mo sumunod sa atin, palagi sa inyo, walang mahirap kapag ang puso natin nasa Panginoon.
Ano po yung tanong ulit? Wala pa. Testimony pala yun. Testimony pala yun. Praise the Lord. Tama yun mga kapatid. Sunod tayo. Praise God. At yung punto ni Sister Michelle, mahirap. Mahirap talaga. Hindi naman po sasabihin ng Biblia na magsumikap kayong pumasok sa makipot na pintuan. Kakaunti yung nakasusumpong nun, pero yung nakasusumpong maluwang na pintuan, madami. Hindi sasabihin ng Biblia yon kung ang pagpasok ko sa kaharian ng langit ay madali. Mahirap. Magpumilit ka, tapos masikip pa. Kaya kailangan mo talaga mag-effort. Hindi po pwede na yung 50% na pagsunod, hindi po pagsunod yun. Yung 70, 90, 99% na pagsunod, hindi po pagsunod. Praise the Lord. Any question po, mga kapatid, sa buhok, sa beautification, at sa damit? Mamo? Sa panahon, saan po? Dito, sa church? O sa bahay? Sa bahay niyo po, kahit anong gawin niyo, bahay mo na yun. As long as wala kayong bisita. Kasi, huwag tayong sa bahay niyo. Kung sa bahay niyo, nasa inyo na po yun. Conviction na yun. Ako nagkaroon ako ng conviction dati, mga kapatid. Kahit saan ako magpunta, nakapantalon ako. Kahit nasa loob ako ng bahay, nakapantalon ako. Kahit natutulog na ako, nakapantalon ako. Kahit naliligo ako, nakapantalon ako. Conviction, mga kapatid. Dumating sa akin yung ganong conviction. Nawa na ako kay Mamo. Pantalon lahat, wala akong short, lahat naglalabay, ang talon, bigat na bigat. Ay, matanda na si Mamo. Conviction ako yun sa loob ng bahay. As long as paglabas, yun na, sabi ko gusto ko, sa lalaki, sa babae, lalabas, mag-ayos tayo. Ilang taon yun, Mamo? Hanggang sa makarating ako dito. Kasi, wala na akong bilang pantalon. Joke lang. Hindi naman ako nagpapantalon sa labas, mga kapatid. Any question po? Pero kung gusto nyo magpantalon sa loob ng bahay, wala lang pong papawal yun. Kung gusto nyo magpalda sa loob ng bahay, wala pong papawal yun. No? Gusto mong maligo na nakapalda, wala lang pong papawal. Question? Other question, mga kapatid? Sa likod? Sa mga lalaki, walang nagtatanong. Guilty? Reminder daw, no? Magbabasketball tayo ulit. Lalo na yung mga leaders. Praise God. Ano nyo, ginagawa tayong panoorin. We are made sabi ng Biblia of this world. Kaya dapat maging maingat tayo sa lahat ng paraan ng ating pamumuhay. Sabi ng Biblia, dapat meron tayong kabanalan. Pananalita, iba pala yun. Sa buhok muna. Sa buhok, sa beautification, sa ating pananamit. So, darating din naman tayo sa itong topic ng holiness. Alam niyo kung hindi lang po ito tinuturo ng Biblia, hindi natin tuturo ito. Mahirap. Amen? Mahirap o hindi? Mahirap. Pero dahil tinuturo ko ng Biblia, ituro din natin. Hindi tayo pwede magkaroon ng pananagutan pagdating ng panahon sa harapan ng Panginoon na hindi natin ito pinagsaluhan, pinag-usapan. Kung wala na magtanong,